Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano pa ang isang issue dyan sa Fisgok na yan? Ang isa pang issue dyan sa Fisgok na yan, bagamat private yan, private yung Fisgok, pero ganito, ang chairman ay ang nakalagay umanong chairman ay si Cayetano. Paano nangyari yun na private yung Fisgok tapos si Cayetano chairman? Pag tiningnan mo naman doon sa record sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, hindi naman member ng Board of Trustees. Siyempre ang policy making body niya ng foundation na yan, Board of Trustees. Doon sa Board of Trustees, wala si Cayetano, pero siya ang chairman. Paano nangyari? Bawal yun sa Corporation Code. Bawal yun sa Corporation Code. Dapat kung chairman ka of the board, member ka ng board. Pinili ka nga lang. Di ba? Parang member ka ng board, pero ikaw ang piniling chairman. Sa case ni Cayetano, siya yung chairman, pero hindi siya nakareflect na member of the board. Wala sa record sa SEC. Nakuha niyo kaya sabi nga ni Director Melvin Matibag, pasok ito sa perjury. Pasok sa perjury, mga kabunyog. Siya yung nakaaktong chairman, pero pag tiningnan mo sa records ng SEC, hindi siya nakareflect na member ng board. Hindi ka naman pwedeng maging chairman kung hindi ka member of the board. Corporation Code yan. Pag chairman of the board, member ka ng board. Kaya lang, chairman ka. Ikaw yung pinaka-head. Ay ang nangyari kay Cayetano, siya yung umaktong chairman ng Fisgok, pero hindi naman siya member ng board. Perjury yun. Pasok. Pasok, mga kabunyong. Sabi ni Director Melvin Matibag. Ang isa pa, ito yung isa pang problema. Ngayon, kung ang totoong opisyalis ay yung yung mga si Susara, yung mga kakilala ni mga tao ni Cayetano. May kasi doon, yung Susara ang apelyido. Yung mga kakilala na yun ni Cayetano, yun ang nakalagay na mga officers. Pero ang nagpapatakbo si Cayetano, ibig sabihin, dami niya lang yon. Ang nagpapatakbo ng foundation ay si Cayetano, pero ang nakalagay na mga officers, yung mga tao niya. So anong tawag doon? Sabi ni Director Melvin Matibag, yan precisely ang pinagbabawal sa batas, anti-dummy law. Hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Kung sino talaga dapat yung nakareflect doon na mga opisyalis ng foundation, sila dapat ang mag-manage ng foundation. Ayun ang nagmamanage, ang nagpapatakbo si Cayetano. Pero ang nakareflect na mga opisyalis, sila Susara at yung iba pang mga tao niya. Ay sabi ni Director Melvin Matibag, pag napatunayan yan, violation yan ng anti-dummy law. So nakita nyo na mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, Kaya ito, kaya pala medyo mainit ang ulo ni hindi pala medyo. Grabe ang init ng ulo ni Cayetano nung inungkat yon ni Director Melvin Matibag. Kahit Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan, ulitin ko, ano ang posible pang mga ginawa ni Cayetano diyan na posible siyang magkakaso? Siya ang nakalagay na chairman pero hindi siya member ng board. Paano ka magiging chairman na hindi ka member ng board? Perjury. Pangalawa, siya ang umaaktong chairman, siya ang nagpapatakbo, pero may mga nakalagay doon ng mga officers, hindi siya yung nakalagay na officer. Pero sa actual, siya, si Cayetano. So ano ngayon ang tawag doon? Anti-dummy law. Linalabag mo yung batas sa anti-dummy law. Ang anti-dummy law, hindi pwede na ang mga nagpapatakbo ng korporasyon, ang nakapangalan ay itong mga taong ito, pero ang nagpapatakbo ito, ginamit mo lang pala silang dami.
Malanapoles Pork Barrel Scam kung ituring ni NBI Director Melvin Matibag ang unliquidated funds na pumasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC noong 2019. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Matibag na dahil pondo ng pamahalaan ang ibinuhos sa isang privately formed non-government organization gaya ng FISGOC, dapat ay dumaan ito sa auditing process ng Commission on Audit. Nagkaroon po dapat siya ng Blue Ribbon Committee hearing kung saan ang dating Senator Dick Gordon, siya po ang chairman ng committee ng Blue Ribbon noon. So meron na po silang ginagawa report which through the privilege speech of Senator Luis Ontiveros, and also there was also mentioned that si Senator Ping Lacson noon questioning that, pero for some reason hindi na po natuloy yung hearing na yan. Batay sa mga ulat, aabot sa 7.5 billion pesos na pinagsamang public funds at private donations at sponsorships ang pondo para sa 2019 SEA Games. At noong 2020, napuna na rin ng COA ang 2.2 billion pesos na umano'y unliquidated funds na inilaan ng pamahalaan sa FISGOC, pati na rin ang mahigit 500 million pesos na napunta naman sa Philippine Olympic Committee o POC. Kung titingnan po nga po natin yan, meron pa nga po mga private donors na nagpasok dyan. And there's an allegation, it's an allegation that's yet to be verified, that the Office of the President meron pong ipinasok na 15 billion pa dyan sa FISGOC po. Parang it came from us confidential or intelligence fund po. Paglilinaw ni Matibag, hindi pa tiyak ang mga numero, kaya ginagawa nila ang investigasyon. Pero sa ngayon, meron na rin umano silang leads. Sa Lunes, maglalabas na raw ng subpina ang NBI laban sa mga dating opisyal ng FISGOC. Hindi kasama rito ang nooy pinakilalang chairman ng organizing committee na si Senador Alan Peter Cayetano dahil nalaman din ng ahensya na hindi pala ito nakalista sa Board of Trustees ng FISGOC. I was surprised na wala yung pangalan niya because you cannot be a chairman under the corporation code if you are not a member of the board or the trustees to it. It's not actually, there's a possibility of violation already, that is perjury. Kung naman po he is actually the one acting as chairman tapos meron mga nalagay dyan, hindi sila talaga yun, that is anti-dami naman po. So there's a lot of questions. Una nang sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. And if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. Sa ngayon, maaga pa umano para sabihing mahaharap sa asunto ang mga personalidad na sangkot. Malalimang pagbusisi raw kasi ang kailangan para bigyang linaw ang kaso. O yan mga kabunyog mga kababayan. Kaya ito mga kabunyog pinapaliwanag ko ito na ang kaso ni Cayetano, posibleng perjury at posible ring violation ng anti-dummy law. Kaya nga ipapatawag sa July 24 yung mga officers na naka-reflect sa SEC, kasi may naka-reflect sa SEC. Wala doon ang pangalan ni Cayetano sa sinubmit sa SEC. Wala. So siyempre ang pinatawag yung mga nakasubmit sa SEC, yung si Susara, pinapatawag yun, tatlo yun ng mga dating officials ng FISGOC, pinatatawag na sa July 24. Magpapaliwanag ngayon sila Susara, yung naka-reflect sa SEC. Bakit kayo ang nakalagay sa SEC pero hindi naman kayo ang hindi kayong nagpatakbo? Ang nagpatakbo ng foundation nyo si Alan Peter Cayetano. So, magpapaliwanag sila niyan. Matindi yan. Ang tanong ngayon, ilaglag kaya si Cayetano nung mga na yon? Malamang ngayon, na yun, natatakot na rin yun. Ang mga dating opisyal na yan ng FISGOC. Natatakot na yun. Noon kasi hindi sila natatakot nung panahon kasi Duterte ang presidente. At natuwa sila nung nanalo si Marcos. Kasi unity pa rin. Wala, hindi tayo mauungkatan. Ay ang problema ngayon, magkaaway ang Marcos at Duterte. So hindi sila poprotektahan ng Marcos. Kaya ngayon sa tingin ko, yung mga yung mga tao ni Cayetano na linagay niya sa FISGOC, isa-isa na yung boss, paano to? Baka kami ang maipit dito. Paano yan? Pag naipit kami, sasabihin namin ang totoo. Yan, patay. Kaya, ang masyado ngayon na nagre-react, si Cayetano. Kaya nga sabi ni Director Melvin Matibag, bakit ikaw ang nagre-react? Bakit masyadong mainit ka na? Hindi naman ikaw ang iimbestigahan muna eh. Ang iimbestigahan muna yung mga nakalagay sa papeles eh. Sino ang nakalagay sa papeles? Yung sila Susara nga, yung Susara at saka dalawa pang iba.
Ngayon, sabi ni Director Matibag, hindi ko maintindihan bakit si Senador Cayetano masyado nang mainit, masyado nang maingay, galit na, ayaw binabanatan niya ang investigasyong gagawin. Hindi naman siya ang nakasugpi na. Ang nakasugpi na sa July 24, yung mga official siyempre na nakalagay sa papel. Yung sinubmit sa SEC, wala doon ang pangalan ni Cayetano eh. Ang problema nga, wala yung pangalan niya doon sa sinubmit sa SEC, pero siya ang nagpapatakbo. Nakuha nyo na? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.